So alam ko tong recipe na to, nauso siya during the pandemic. And binrowse ko yung mga videos natin, hindi pa pala ako nakagawa nito. And recently, nung nagpunta kami sa Boracay, there's one hotel, Henan. So they serve very delicious ube cheese pandesal na talagang hanggang nasa airport na kami, hanggang nakauwi na dito, ay pinag-uusapan namin. So sabi ko, bakit hindi natin yun i-replicate dito sa kitchen? They have a special technique. Doon nila binibake sa cupcake pan yung pandesal. Oo nga naman, di ba? Para talagang siguradong nasa gitna yung ube and yung cheese. So today, let's bake that. Okay, so first, madami na akong na-share sa inyong bread recipes. This is very, very basic. So, isa-isahin muna natin ang mga ingredients. I have my water, my fresh milk. This is liquid ube flavoring. Ihahalo ko na yan dito sa fresh milk. White sugar, 1 piece of egg, of course your butter. I'm using salted butter. Kaya wala nang asin yung recipe natin. This is instant dry yeast and we have egg yolk. Yung egg yolk, tsaka yung 1 piece of egg, pwede mo na din isamayan dito sa iyong wet ingredients. Okay? And of course, you have your bread flour. So ilagay mo muna lahat ng wet ingredients sa mixing bowl. I start with the water. And the eggs, kasi binuhos ko na pala dyan ng itlog. And then I have my fresh milk with ube flavoring. Yung fresh milk, pampalinamnam ng tinapay yun. So kung medyo budget, pwede naman tubig lang lahat, wag mo nang lagyan ng fresh milk. This is my sugar, white sugar. You can also use brown sugar, by the way. And this is my yeast. And then I put the butter. Actually, wala naman pong proper order ito. Kaya lang talaga natin iniisa-isa. Just to make sure na hindi ka matutulad sa akin pag ako po'y nagmamadali mag-bake, na pinapahinga ko na po yung dough and then makikita ko yung yeast na iwan ko sa loob ng ref. Hindi ko pala siya naibuhos. Diba? Or, yung cake ay nailagay ko na sa pan, isasalang ko na sa oven, na-realize kong yung baking powder pala ay nandun sa isang sulok ng kusina ay hindi ko naihalo. Kaya, baking is really discipline. Kailangan, kahit na ilang dekada ka nang nagbe-bake, iti-triple check mo pa din yung mga ingredients bago ka maghalo-halo. And then the bread flour. At syempre, imi-mixer ko na po yan. Using a dough hook attachment. I start low speed. Okay, so yan, low speed muna. Pag nakikita mong nag-blend na yung mga ingredients, pwede mo nang lakasan ng konti. And then normally, tatimeran mo yan. You need the dough for around 10 to 12 minutes. Pero sisimulan mo yung timer kapag ka smooth na siya. So ngayon, hindi mo pa sisimulan kasi makikita mo, hindi pa siya smooth. Ayan, nagiging smooth na. So, pag ganitong smooth na yung dough, ayan, pwede mo nang simulan yung timer. 12 minutes. Ako, may relo ako doon sa tapat, so tinitignan ko yon. So, pag now is 1:45, pag around nag-1:55, papatayin ko na yung mixer. Ayan makikita mo, ang ganda-ganda niya. Ayan! So, malapit na. Nakatingin ako sa relo. Mga 1 minute na lang. And as you can see, wala nang naninikit masyado dun sa gilid ng mixing bowl. Hindi ko po masyadong pinakialaman yan, ha.
Pinindot-pindot ko lang po kanina kasi nanggigil ako. Ang smooth kasi nung dough. But as you can see, very smooth yung dough. Wala nang nanikit dun sa gilid, maski sa ilalim. So, ibig sabihin yan, ready na siya. Pwede ko nang patayin yung mixer. Huwag nyo naman po sobrahan yung pagmimix kasi pagka nasobrahan, mapapagod po yung dough. Di ba? Parang tao lang. And there's a chance na uminit yung dough because of the friction coming from the mixer. So, make sure huwag nyo pong i-overmix. This is just perfect. Makikita mo, oh, napaka-soft and napaka-smooth nung ating pandesal dough. And when you stretch it like that, and nakita mo yung mga puti-puting yan, it means that meron ng gluten formation. Elastic na yung ating tinapay. Yung dough pa pala. Hindi pala tinapay ito. Dough pa lang, mamaya pa siya magiging tinapay. So the next step is, ayan, may naiwan pa dito. Kunin natin yan. The next step is you stretch it and form it into a nice ball. Like that. Okay. Perfect. Ang smooth. And then, in a clean bowl, lagyan mo ng konting cooking oil. You can also put butter if you want butter. And then, upside down, ikot mong ganyan, and then ikot mo ulit. Smooth side up. Okay. And then, to prevent this from drying, para yung ibabaw ay hindi natutuyot, meron ako ditong cling wrap. I-cling wrap ko lang siya na ganyan. Ipapatong mo lang. Nakapatong lang, ha? Huwag kang manggigigil na, ay, kailangan. Patong mo lang so that when the dough rises, hindi siya mahihirapan kung sakaling lalagpas siya dito sa bowl mo. Okay? Just like that. And then, put it in a warm place. Ibig sabihin po ng warm place, lugar na hindi malamig, hindi din po sobrang init. So, a place na hindi ka masyadong pagpapawisan, hindi ka maiirita sa init. Yung dough, magandang dun siya magpahinga para mas relaxed, mas mabilis yung pag-angat ng yung pag-rise ng ating yeast. So, malamig dito, bukas ang mga aircon. So, ilalabas ko siya. Doon lang po sa may garden. Basta hindi dapat nasisinagan ng araw. Ayan, so dito lang. Meron ako ditong patungan ng kung ano-ano. Diyan lang natin siya. 1 hour. Okay, so ayan, after 1 hour. Tignan mo, oh. Actually, walang isang oras to kasi mainit-init pa po ngayon sa labas. Basta nagdoble na yung size niya, nakita mong lumaki na talaga, okay na po yan. So, the next step is, kunin mo yan, magde-deflate yan. Pag nag-deflate, huwag kang matakot. I-divide na natin. So, I just need 30 grams. So, mapapansin mo, meron ako ditong mga wet towels. Kasi pag dinivide na natin yan, so 30 grams, kukuha kong 30. 30 grams, ipipila mo yan dyan. Pagka pinila mo dyan, make sure takpan mo ng basang-basahan para hindi siya matuyot. Kasi pag nag-dry po yan, nako, yung tinapay mo, dry din. 30 grams. Then, pila mo lang. Ayan, so natapos na rin ako sa pagdi-divide. Ito, ang nagawa natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34 pieces. Kung may sobra kang konti, divide mo na lang dyan sa mga yan. Tapos next, so kung 34, kailangan ko din ng 34 slices ng aking cheese. So, syempre, I'm using Eden cheese. So, magkakat ka lang ng squares. 34 pieces. Nako, hirap naman nito pag nagbilang-bilang ka pa. Eh, ako kasi gusto ko malalaki yung cheese. Ilan na ba yan? 4 times 4, 16.
Oh, so 32 na yan. Naku, kung may sosobra, ire-ref ko na lang. Tapos, meron din ako ditong ube halaya. So, ganun din, ikakat mo lang into plastic yung gagamitin kong panghiwa para hindi dumikit. Diba? Pag plastic talaga, hindi ka dapat dumidikit. 34 pieces din ang kailangan mo nito. Ayan, big chunks ang kailangan mo. Kasi gusto mong medyo generous sa ube at sa cheese. Okay? And then here, I have here cupcake pans. This is just 3 ounces cupcake pans that we've greased with shortening. Kapalan mo lang yung lagay ng shortening para siguradong hindi manikit. And then I have here fine breadcrumbs. I'm going to show you kung paano siya ipanlaman. So first in, first out. Yung una mong tinimbang na nilagay dyan, yun din ang una mong lalagyan ng panlaman. Ganito lang kadali. Yung smooth side, stretch mo lang. Tapos, baliktarin mo. Yung side na hindi smooth, hindi kagandahan, yun ang pangloob. Lagyan mo ng tig-isang pirasong ube and cheese. And then, you just seal it. I-seal mo lang. Kurutin mo para hindi bumuka. O, tapos, ayan na yun. Bilugin mo lang ng konting ganyan. And then, ipila mo ulit dito. Isa pa. Yang rough side, yan yung nakaharap sa'yo. Get cheese and ube. Ilagay mo dyan sa gitna. And then, stretch it. Kurutin mo. Pag kinurot mo, kailangan talagang medyo mahigpit para hindi siya bumuka. Roll it ng konti, and then ibalik mo lang muna dyan. Dito po, kailangan medyo mabilis-bilis ka. Hindi pwede yung para bang hiyang-hiya ka dun sa tinapay. Kasi ang tinapay po, hindi ka po hihintayin yan. May sarili pong buhay yan. So pag po yan ay nainip, makikita mo nag-alsahan na yan dyan. And pag nasobrahan po yan sa alsa, maasim. So hindi kailangan nagmamadali ka, but you have to be efficient when you're doing this. Eto na! So, na-seal ko na silang lahat. And then the next step, ganito lang. Bilugin mo lang ng konti, or actually kahit hindi na nga. I-roll mo sa breadcrumbs and then lagay mo sa muffin pan. Press mo lang ng konti pagkalagay mo sa muffin pan. Or cupcake pan. Ganun lang. Konting press lang, huwag masyado mahigpit, ha? Konti lang. Okay. Konting press. And then, ipapahinga ulit natin to for around 1 hour sa warm place hanggang umalsa ng konti. And then, isasalang natin. And then, papatungan mo lang ng cling wrap na ganyan habang pinapaalsa mo para hindi lang matuyot yung dough. Ganyan na, nakapatong lang. And then, nilalagay ko siya sa tray na ganito para mas madali siyang isalang. Pwede din naman diretso na. And then, nilalagay ko in a warm place for around an hour. Or basta makita mong umalsa na siya ng konti, and then isasalang na natin next. Ayan na! So, around 45 minutes. Umalsa na ang ating mga pandesal. Gantong size lang po yung gusto mo, ha? You don't want it too big. Basta gusto mo yung umalsa lang siyang ganyan. Okay? Pag umalsa na, isalang mo na. So, I preheated my oven
to 350 degrees Fahrenheit. And then, ibe-bake natin to for just around 12 to 14 minutes. Okay, so we're going to bake it again at 350 degrees Fahrenheit oven for 12 to 14 minutes. So I'll set it 12 minutes. After 12 minutes, i-check ko yan kung okay na. Oh my gosh, ayan na. Tinatawag na ako at mukhang luto na ang ating pandesal. Ayan, stop. Ooh! Look at that! Ang ganda ng pagkaalsa. O, diba? Effective yung ganitong technique na sa muffin or cupcake pan mo siya ibe-bake. Para talagang pantay-pantay. Teka, papatayin ko na pala yung oven. And kung kaya na ng kamay mo, ako kasi sanay na ang kamay ko sa mainit, pwede mo na din yan hanguin, tanggalin dyan. Okay, pero ipahinga muna natin saglit. Ayan, so kung kaya mo nang hanguin, kahit mainit-init pa, go ahead. By the way, we baked it mga 14 to 15 minutes. Nagdagdag lang ako ng 1 minute kanina. Tapos, maganda yung palamigin mo ng konti bago mo kainin. Pero kung hindi ka na makapagpigil, katulad ko, ayan, pagka-assemble ko niyan dyan. Mainit po ha, wag niyo po akong tularan. Sanay na ang aking mga daliri sa ganyan. O, diba? Successful. Itong ginawa nating technique na sa cupcake pan para siguradong hindi, alam mo yon yung minsan, diba, lumalabas yung feeling. Ayan. Isn't it bongga? It is. And gusto ko na siyang tikman. Teka, habang mainit, bubuksan ko po. Ay, ang init. Oh my God. Tingnan mo yung ube, oh. Umuusok. Parang hindi ko po kayang kagatin to. Feeling ko mapapaso ako. Look at that. And syempre, dahil ang ginamit ko ay Eden cheese. Ito muna, puro ube. Ang sarap. Now with the cheese. Ay my gosh. Umuusok-usok pa, oh. Lagyan natin ng favorite panlaman na butter kong Queensland. And syempre, thank you to my dearest Eric and Anne for the butter. Oh my God. Ay, nako. What are you waiting for? Gumawa ka na, whether it's for your paninda, pang breakfast, pang merienda, pang regalo. I'm sure mapapasaya nito lahat ng kakain. So, gawa na, bake na ng ube cheese pandesal na inspired sa natikman namin sa Henan. Binake ko dito sa muffin pans or cupcake pans. And as you can see, mas bongga, hindi gumalaw yung laman. So, i-comment, i-post mo sa comment section, itag mo ko kapag gumawa ka, yung mga pictures na yan. I wanna see it. I'll see you all soon.